Isang magandang gabi, Bayang Pilipinas. Isang magandang gabi, Bayang Pilipinas. Pagbabago para sa pag-unlad. Yan ang mga salitang naglalarawan sa taong ito. Pero bago tayo magpaalam sa natitirang pahina ng Kabanata 2023, balikan muna natin ang mga pangyayari at mga personalidad na bumuo ng daan para sa pagkamit ng inaasam na kaunlaran. Ang mga yan dito lamang sa Kabanata 2023 para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, mahalaga ang bawat sulok ng ating bansa. Pero paano kung tayo'y may teritoryo na inaangkin ng dayuhan? Ngayong 2023, mas naging mainit pa ang usapin sa West Philippine Sea dahil sa mga aksyong nagpapataas ng tensyon. Tulad na lamang ng pagtutok ng laser, pag-water cannon at kahit pagbangga ng mga barko ng China sa barko ng ating tropa. Ang mga naging hakbang ng ating bansa para protektahan ang ating karapatan at soberanya, ating balikan mula kay Bea Bernardo. Hindi papayag gawing Pilipino at lahat ay ligtas na nakabalik sa kanilang pamilya. Bit-bit ang tulong mula sa gobyerno. Sa kalagitnaan naman ng taon at ng mga walang mga hamon sa iba't ibang bahagi ng mundo, isang magandang balita ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay ang paggawad ng pardon ng United Arab Emirates sa 3 nating kababayan. 2 dito ay nasa death row habang ang isa naman ay may sintensya na 15 taong pagkakakulong. Abril ng sulatan ng Pangulo, si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Toots will always be one of the best people I have ever known. Alaala ng ating mga kababayan ang kanyang pagiging ina sa mga OFW. Toots will always be one of the best people I have ever known. At hindi pa dito natatapos ang pagsubok sa mga kababayan nating overseas Filipino worker. Oktubre, isang hindi inaasahang gera ang sumiklab sa pagitan ng Israel at Hamas.